Yan na nga yung kitchen. Yan. At yan yung pinaka ating living and kitchen area. Yan. Tapos dito yung TV natin. Yan, dyan nakalagay. Ito yung pinaka-compound. So, yun dun, ibang court yun. Pero halos pareho lang na itsura. So, dito yung sa atin. Yan. So, yan yung pintuan. Tapos mag-elevator tayo. Or mag-stairs, kung gusto nyo yung stairs. Tapos, 4-floor building siya. Yan. So, ang tawag nila dito, flats. So, pagpasok natin, punta tayo dun sa ating flat na. So, pero house tour pa rin naman. Dito yung mails natin. Ito. So, number 43 kami. And then, may staircase. Kung gusto nyo mag-staircase, kung nagpapalit kayo ng bewang. So, second floor tayo. Meron din tayong elevator. Itong daan na to, papuntang parking. Tapos, papunta din sa mga bins, dun sa mga basurahan. Pagkakit natin dito sa elevator, dito na tayo. Punta doon sa flat namin. At kung mapapansin nyo, may pinto na naman. So, fire door kasi to. Yan, maglalagay talaga sila ng fire door. Yan. Then, ito na yung flat natin. So, pasok na tayo. Umpisa natin tong vlog natin. Dito lang sa main door namin. So, ito yung main door natin. Yan si Santi. Welcome tayo. Say hi! Hi, yan. So, ito yung hallway natin. Yan. So, may mga lalagyan lang kami ng sapatos. Okay. Later, I'll charge it. Okay. Yan. Tapos, ito yung mga, lagi lang namin usually na ginagamit namin mga sapatos. Tapos, yan ang hallway. So, yung floor plan nitong bahay, pagpasok nyo pa lang agad ng main door. So, yan yung main door natin. Pag diretso nyo, master's bedroom agad. Which is sa Pilipinas, di ba, dapat sala muna, kitchen, tapos mga bedroom. Merong mga flat dito na gano'n, pero itong flat na nakuha namin, gano'n yung floor plan niya lang, na pagpasok niya ng main door, mga bedrooms na agad. So, papakita ko sa inyo yung mga bedrooms and yung hanggang dun sa sala, tsaka sa kitchen, tsaka syempre itong banyo pa din natin dito. Bali, dalawa yung banyo dito, may isang bath, tapos meron siyang shower room, yan, dito sa kwarto natin. Pakita ko muna ito sa inyong boiler bago tayo magpunta doon sa mga rooms. Yan. So, ito yung boiler room. Kung mapapansin nyo, yun yung boiler. Yan. So, yan yung nag-iinit ng tubig dito. So, mahalaga talaga yung boiler dito kasi napakalamig talaga ng country nila. Kaya kahit ngayon, summer dito, gumagamit pa rin kayo ng mainit na tubig. Kasi mainit pa rin yung tubig na lumalabas dun sa kanilang mga tap, dun sa kanilang mga faucet. Tapos yan, nandyan lang yung mga lalagyan namin ng mga sapatos. So, yung mga sapatos pa namin. May granny bag kami dito. Ito yung unang-unang granny bag namin kasi nga nakabili na kami ng isa pang granny bag. At mura lang namin nabili. Medyo mahal din kasi yung granny bag eh. Mga 50 pounds din pataas o 35 pataas. Pero yung nabili namin dyan, murang-mura lang sale kasi nag-close na yung shop. Kasi mayroong plansyahan si Mami. Si Mami lagi nagpa-plansya ng mga damit natin. At hindi nga ako marunong kasi magplansya. Ang pangit kong magplansya. Kaya si Mami yung toka dyan sa pagpa-plansya. Tapos yan yung pinaka-boiler room na storage na rin ng mga sapatos namin. Kasi ito may mga jackets din dito si Mami. So ito mga puffer to. So pang winter talaga. So dyan muna nilalagay. At itatabi natin yan doon sa tamang lalagyan. Yan. Tapos may mga jacket kami dito. Ito ngayon yung mga ginagamit namin jacket. So mga maninipis lang siya. Pero kung sa Pilipinas nyo gagamitin, talagang pagpapawisan pa rin kayo. Pero yung mga ganitong jacket, tamang-tama lang din dito. Tapos raincoat ni Santi, yung cup ko. Ayan, mga cup ni Santi, cup ng mami niya. Yan. So ngayon, diretso tayo din sa kitchen. Tapos pakita ko rin sa inyo yung mga kwarto. So yung hallway, hindi naman siya kaliitan, hindi rin siya kalakihan. Tsaka ang maganda dito kasi hindi siya carpeted yung pinaka hallway niya hanggang dun sa kitchen tsaka dun sa living area at hindi masyadong mahirap linisin. At dito sa kwarto kasi at least insulated siya, mahalaga yung carpet din dito para at least warm yung kwarto dahil nga yung weather nila is malamig. So okay lang na kwarto sana, yung kwarto is naka-carpet. Pero maganda rin pag hindi rin naka-carpet yung hallway tsaka yung sa kitchen area tsaka sa living room kasi mas madali siyang linisin, mas madali siyang vacuumin. Ang hirap kasi mag-vacuum ng carpet. Pagpasok natin ng main door, yun nga pinakita ko na sa inyo yung hallway. Ito na yung mga rooms natin at ito yung master's bedroom.
So, pasok tayo dito sa master's bedroom. Mas malaki to sa room ni Santi. Kaya yung bed dito, nakalagay double bed. Yan. So, tamang-tama lang sa amin ng mami niya. So, ito yung bed namin ng mami niya. Tapos, bumili lang kami ng mga cabinets. Kasi itong bahay na inupahan natin is hindi siya furnished. Semi-furnished lang siya. Yung mga gamit lang nakasama nandun sa mga kitchen. Yan. Yung mga dishwasher, refrigerator, tsaka washing machine. Yun lang ang kasama. Kaya bare na bare lang siya. So, ito, binili namin to sa British Heart. Yan. So, brand new namin binili to. Itong blue na to. Isang set siya. Tapos itong cabinet na to. So, ang mga nakalagay dito is mga uniform namin. Yan, nila Santi, tsaka ng mami niya. Ito, uniform ko, tsaka uniform ng mami niya. Then, dito naman, yung mga iba pa namin damit ni Santi. So, dito, mga t-shirts ni Santi, karamihan, tsaka mga t-shirts ko. Yan. So, yan. Tapos may electric fan din tayo ngayon kasi hindi naman masyadong malamig na malamig ngayon dito. At yung weather natin is around 16 to 21, ganyan. So, malamig pa rin talaga kahit summer, ganun ang summer nila. Kaya pagka lumabas pa rin kayo, kung medyo bago lang talaga din kayo dito, talaga mapapa-jacket pa rin kayo ng makapal. Pero medyo nasanay na nga kami ni Santi at minsan naka-t-shirt na lang din kami tapos yung mga maninipis na jacket na lang. Tapos may ilalagyan din kami ng maduduming damit dito. Tapos yung computer table natin. At kung maalala nyo, ito yung printer namin ni Santi na galing pang Pilipinas. So nadala namin dito, nagagamit pa rin talaga namin. Tapos ito yung old na laptop ko. So dala ko pa rin siya. Tapos ito yung last Father's Day. Yan. At Happy Father's Day nga pala ulit din sa inyo. Kasi ngayong araw na to is Father's Day din dito at Father's Day din sa Pilipinas. Yan. At mamaya pupunta tayo sa labas at magpa-park tayo. Hopefully hindi siya umulan. Hindi pa kasi namin na-check yung weather. Yan. So yan yung kwarto. So tamang-tama lang yung laki niya. Yan. So pinapanatili lang na malinis yung kwarto lagi. At lagi lang kami naglilinis every week. Yan ang mami niya. So ang mami niya ngayon nandito. At galing lang din ng night duty, maya-maya matutulog yun, tapos maya-maya lalabas kami. Yan. So, ito na ngayon yung pinaka-banyo dito sa room. So, dalawa yung banyo nga natin dito. So, yan. Pasensya na, medyo sa tingin ko, medyo hindi kami nakapag-ayos ng banyo. Pero ganyan, usually. Ito talaga, papakita ko sa inyo yung bahay na wala kaming inayos. So, ganyan talaga lang yung ayos niya. So, yan yung mga ginagamit namin ng mami niya. So, yung mga pabango, tapos yung mga sa mukha, yan. So, yung akin yan. Tapos meron din tayo hyaluronic dyan. Tapos Revitalift. Tapos sa mami niya, ito. Yan. Garnier yung ginagamit ng mami niya na ano niya, yung skincare niya. Yan. Tapos meron tayong diffuser din dito sa banyo. So, ito, kabibili lang namin. 3 siya. Yan. Tapos yung mga toothpaste, mga ganun. Tapos ito yung pinaka-shower. Yan. So, next naman dito, meron din kami nabiling ganito, yung lalagyan ng ganito. So, dyan namin nilalagay yung lotions namin. Yan, dyan nakalagay. Tapos, ito, yung tuwalya namin, bali meron din siyang heater. Yan, pag binuksan nyo. Kasi medyo matagal matuyuan ang mga damit dito, hindi katulad sa Pilipinas. At malamig nga kasi yung weather. Kaya meron talaga silang mga ganyan sa banyo nila. Yan. So, yun yung banyo. Yan. At, yun nga, maglilinis din nga kami ngayong araw na to bago kami lumabas. So, yan yung master's bedroom. Tama-tama lang din yung laki niya para sa aming dalawang mag-asawa. Yan. Dito ngayon tayo sa second room. Ito yung pinaka-room ni Santi. Dito siya natutulog. So, single bed lang yung kanyang bed. At yan yung mga laruan niya na naipon niya na dito simula nung dumating kami. At meron nga palang tent na nakasetup dito noon. So, niligpit ko lang muna. Ito yung tent at ito yung mat ng tent. Kasi magba-vacuum ako at para mapanatili din nating malinis lagi yung vacuum. Kasi, vacuum yung carpet natin, sorry. Yan. Kasi dito, pag umupo pa kayo ng bahay, may yung agency na nag-take care do sa bahay, bumibisita talaga sila dito para tignan nila yung bahay kung na-maintain yung cleanliness tsaka maayos pa yung bahay. Yan. So, ganun yung patakaran nila dito. So, binibisita talaga nila yung mga tenant nila para i-check din nila yung bahay kung maayos pa yung bahay. So, yan. So, yan. Habang naglalaro si Santi kasi weekends ngayon walang pasok. Yan. Naglalaro lang naman siya dyan. Tapos, ito yung mga books niya. Tapos, ito yung heater ng room niya. So, hindi naman namin ginagamit ko. Kaya, dyan lang namin sinetup yung kanyang bookshelves. Kasi dito, sumbahay na to, I think double glaze na yung walling. So, at medyo nasa middle kami, hindi rin kami nasa tuktok. Kaya tuwing winter,
kahit hindi kami masyadong mag-heater, okay lang. Kasi hindi naman masyadong malamig dito sa bahay. So, yun ang mahalaga. Pagka tumingin din kayo ng bahay dito sa UK, pag uupa kayo or bibili na kayo ng bahay, maganda siguro kung mga double glaze na para at least yung insulation maganda na talaga. Yan. Tapos meron tayong mga cabinets din dito. Yan. At pakita ko sa inyo. So, ito yung mga gamit namin ni Santi. So, dito ko lang din nilagay yung gamit ko. Yan. Tapos ito mga iba pang damit din. Yan. Yan. Tapos ito mga iba pang damit ng mami niya. And then, may cabinet tayong malaki dito. Bali, may mga jackets kami na nakalagay dito. So, mapapansin nyo nga sa mga video namin, lagi kami nga nagja-jacket, tapos paiba-iba yung jacket namin. Kasi ang damit kasi dito, ayan, pakita ko na rin pala sa inyo. Ito, meron din tayong malaking lalagyan na naman ng damit dito, cabinet dito. Bali, ito. At ito, binuksan ko na siya agad. So, makita nyo jacket pa rin. Tapos mga damit. Tapos mga damit pa rin, tapos mga jacket. Kasi ang weather natin dito pa iba-iba at minsan pagka syempre sobrang kapal naman ng jacket mo, hindi naman babagay dun sa 'di ba, sa weather sa labas. So kaya iba-iba rin yung texture ng jacket, iba-iba rin yung jacket na ginagamit namin kasi nga dahil sa weather din dito pa iba-iba. Yan. Tapos yung mga duvet namin kasi hindi na winter ngayon, summer na ngayon pero malamig pa rin. Medyo iba nga yung summer natin ngayon dito at hindi pa rin siya umiinit ng mainit. So ito yung mga duvet, ito yung duvet ni Santi. Ito yung duvet doon sa kabilang kwarto. So bumili lang kami ng mga lalagyan na ganyan para at least organized lang tsaka hindi siya maalikabukan. Kahit papaano kasi may alikabok pa rin kahit lagi tayong sarado yung bintana natin. Yan. So ito nga pala yung bintana ni Santi. Kung mapapansin nyo walang grills. Pero may susi naman yan. Ayun o. So tapos yung bukas niya, medyo matigas yung window pero nabubuksan niya ng todo. Syempre nakakatakot, baka syempre mabuksan at syempre baka mahulog yung bata, 'di ba? Pero yung view niya, yan, maganda yung view niya sa labas. So mga puno, tapos maririnig niyo marami ding ibon yan lalo na pag umagang-umaga. Yun ang gigising sa inyo, maraming ibon diyan. Yan. So yan, pabalik-balik lang naman si Santi. Labas-pasok sa kwarto niya. Tapos dito, meron din kaming lalagyan ng mga madudumi namin damit. So yan. Tapos ito, malinis na damit to, mga sheets. Then, ito mga damit na to, inipon na namin ganyan. Medyo nag-iipon pa kami ng iba kasi mga kinaliitan na naming mga damit. I-donate din namin dun sa mga thrift shop din dito. Kasi dito, ang damit, hindi basta-basta tinatapon. Pwede nyo i-donate sa thrift shop para iba naman ang gumamit. Ibebenta naman nila yun ng mas mura. Tapos yung mga proceeds na mapupunta alam ko sa charity. Yan. Tapos meron din kami ng ganito. Lalagyan pa rin to ng damit ni Santi. So yan, mga sweater niya pa rin. So yan, may mga nakalagay. Yan. May nakalagay pa rin dyan. At next, punta na tayo dun sa ating sala at kitchen. Bali magkasama yung floor plan ng sala at kitchen. So yun yung kwarto ni Santi. Tama-tama lang naman yung laki para sa kanya. Tapos yun yung school bag niya dyan niya nilalagay pagkatapos niya ng school pagka uwi niya. Pasok na ngayon tayo dito sa kitchen tsaka yung ating living area. So katabi lang ng kwarto nga din ni Santi yan. After natin i-video yung kwarto ni Santi. Nahin ko na tong part na may kitchen. So yan yung kitchen natin. Yan. Hanggang doon. Yan. So malaki yung countertop ng kitchen. Tapos ito nga, sabi ko kanina, ang kasama dito sa kitchen, ito nga dishwasher. Yan. So lilagyan lang namin yung dishwasher ng mga namin, cutleries namin, tsaka yung mga pinggan namin. Yan. So hindi naman namin ginagamit ng dishwasher kasi hindi naman ako marunong gumamit ng dishwasher. Conventional pa rin ako maghugas ng pinggan. So ayan, mga ginamit lang namin. At si Santi yan, medyo nag-breakfast na siya. Tapos ito yung ginamit na tubigan ng nanay niya. Galing nga din ng kanina ng duty. Yan. Tapos yung lababo namin. At medyo basa pa kasi nagugas nga ako ng mga pinggan. Yan. Yan, meron tayong air fryer dito. So, madalas tayong gumamit ng air fryer, mga pamprito-prito. Tsaka pag nag-iinit ako ng mga prinito kong ulam, so air fryer lang din yung ginagamit ko. Yan, tapos meron din tayong pang shake. Ito, regalo to nung Pasko kasi hindi ko pa nagagamit. Yan, at medyo busy din kasi din tayo. Tapos meron tayong microwave. So mahalagang may toaster tayo. At syempre hindi kumpleto yung bahay ng mga Pilipino pag walang rice cooker kasi rice is life tayo, di ba?
Kasi ito, meron din tayong basket dito. Ito, unang basket namin ni Santi to na pinaglalagyan ng namin ng sibuyas tsaka mga bawang. Yan. So, ganda siyang tingnan kasi pag ganyan. Tapos, yung lutuan natin dito, hub siyang ganito. Di kuryente siya. Yung kuryente naman dito, hindi rin naman ganun kamahal. So, kahit gumamit ako nitong di kuryente, okay lang naman yung bill namin sa kuryente. Ang malakas lang naman sa kuryente dito talaga pagka nag-heater talaga kayo. Yun ang malakas sa kuryente. Tapos, meron tayong hinita ng tubig. Tapos may kasamang exhaust tong ating hub. Yan. So para at least pag nagprito tayo. Minsan nga 'di ba nagluto tayo ng dito ng bulad ng dried fish. So kailangan natin 'to kasi mangangamoy talaga yung buong bahay. Tapos may oven din dito. So hindi naman kami gumagamit ng oven. So lilagyan ko lang ng yung pinakamalaki kong pot. Diyan ko lang tinatago. Yan. Tapos may kasama pa palang ref. Ito yung ref na kasama niya. So hindi namin ginamit tong ref na 'to kasi may kumuha ng grape si Sandy. Oh, sige. You sit down here. Sit down. Oh, if you want to eat. Sige, sit down na. Yan. Kasama to doon sa pag-upa namin dito. So, mayroon kasi kaming ref na bigay ng kaibigan ni Sunshine na Indian. So, binigay niya yan kasi nakabili na sila ng bahay. Tapos, pakita ko rin sa inyo yung TV rack na binigay nila sa amin. So, thank you sa friend ni Sunshine na yun. Tapos, kakilala ko na nga rin kasi pinakilala din ako ni Sunshine. Yan, pakita ko sa inyo yung laman nitong ating ref na to. So, hindi ito nakasaksak. Yan, rice cooker ni Santi kasi nga brown rice yung kinakain niya. Tapos, placemat. Tapos, eto, meron tayong mga noodles, tapos mga chips, tapos yung condiments. Tapos, may mga regalo lang din sa amin, yung mga, spirits, mga spirits yan. At tapos tubig ni Santi. Si Santi, ang iniinom na tubig dito, yung ganito pa rin, yung purified water. Pwede kaming uminom nung galing lang sa faucet. Pwede kasing inumin dito yung galing sa faucet na tubig eh. Di pa lang namin tinatry kay Santi na yun ang inumin niya. So, nag-purified water pa rin siya. Tapos ito, mga gamot lang sa sakit ng ulo, yung mga ganon. Tapos vitamins namin. Tapos isang beses nga, medyo inubo kami. Yan, mga gamot lang ni Santi. Yan, alam niyo nung inubo si Santi, hindi kami makalabas. At yung mga kaibigan lang namin, dinalan lang kami. Kaya medyo naging dalawa, ganon. Ayun, kaya naging nadoble lang yung mga binili. Yan. And then, ito yung basurahan natin dito. Yan. So, hindi pa naman puno. Yan. Tapos ito, ang basurahan kasi dito, nagsesegregate talaga sila. Sana nga ganun ang gawin natin sa Pilipinas. Kasi mapa-penalty kayo pag hindi kayo nagsegregate ng basura. Una, hindi kukunin yung basura nyo. Then, later on, magbabayad kayo ng penalty talaga. So, yung black bag, so ito yung mga general waste. Tapos pag mga recyclable, dito natin ilalagay. And then, food waste dito sa maliit ang lalagyan natin. Merong nabibiling plastic na biodegradable din kaso nasisira eh. Kaya yung white plastic na yung parang sa tindahan yung ginagamit ko para doon sa food waste. Yan. Tapos dito sa ref natin, mapapansin nyo nga maraming mga nakadikit. Ito yung mga napuntahan na namin dito sa United Kingdom. So nakapasok tayo dito sa Crown Jewels. Nakita nga natin yung crown, yung mga ginagamit ng mga jewels during coronation, yung mga symbolic na mga crowns, yung mga scepter, yung mga sword, yung mga ganon. Jewels talaga, mga talagang diamond, tapos malalaking ruby, malalaking diamonds. Tapos syempre si Queen, so she passed away last 2023. At na-visit nga din natin siya dun sa St. George Chapel nung nagpunta tayo sa pinaka-residence niya talaga dun sa Windsor Castle. So yan, nakapunta tayo ng Windsor Castle, Lead Museum. So marami pa, Oxford, nakapunta na rin tayo. Ito, galing pa to sa Pilipinas, yung Nagbantayan Island tayo, yan. Tapos Dubai, tapos Japan, yung mga ganyan, Singapore, yan. Tapos, ayan, ito, St. George Chapel, dito nakalibing si Queen, yan. Tapos, Castle Coach, ito yung sa Wales, so yan, Wales. Tapos, York, ito, paborito ko itong puntahan tong York. Ang nagandang-ganda talaga ako dito pagka pupunta dito sa York. Tsaka merong outlet shop doon na mura lang din talaga bilan ng mga damit. Tsaka yung last na video natin is yung nagpunta kami ng Bister Village. Yun, mga outlet shop na mga designer clothes din. Yan. At ito pa, meron pa kaming mga nabiling mga magnets dito. So ito yung parang collection namin pag nag-travel kami within dito lang muna sa UK kasi wala pa naman tayong resident
residency na, ang tawag doon, di pa naman tayo permanent resident. So, later on, try natin pumunta sa mga European countries. Pero, sa ngayon, ikutin muna natin ang UK kasi napakaganda din ng UK. So, pag nag-iikot kami dito sa UK, hindi naman kami gumagastos ng malaki. At ang ginagawa lang namin, nagsisave lang talaga kami ng funds na para lang dun sa mga gala-gala namin. Kasi kailangan din ni Santi na pakita din namin sa kanya yung mga pwedeng puntahan na gano'n. Kasi once in a lifetime opportunity, at syempre si Santi nga may autism, kailangan namin siya i-expose talaga sa maraming tao para at least masanay siya. So kasama rin kasi yun sa kanyang growth and development tsaka sa pag-aaral niya din. Yan. Kaya kung makikita yun si Santi, ganyan lang siya, yan, at well-behaved siya, tapos madali lang siyang kausap, madali sumusunod siya sa mga instruction. Yun nga lang talagang pagka nag-express siya, medyo hindi siya madaldal. Pero pagka may kailangan talaga nagsasalita siya. Ayan. Ayan. So ito pa yung mga magnets na binili natin. So nakapunta na nga kami nila Santi sa Stonehenge, Buckingham, Windsor. Ang ganda ng Windsor. Pagka napasok nilalo yung part ng castles doon ng Windsor. Ang ganda talaga. Yung kung saan mga pumupunta yung mga delegates. Tapos ito, Westminster Abbey. Nag-video nga tayo sa loob ng Westminster Abbey, kung saan sila kinokoronahan yung mga future king and queen. Yan. Tapos Cambridge, sa magandang university dito. Tapos yan, Peterborough Cathedral, ganda rin yung cathedral na yan. York Minster, Oxford. Ito yung nakalimutan ko yung tawag dito, camera. Basta may ganun tawag. Tapos Jorvik Museum, yung museum na first yung mga nagsettle yung mga Vikings dito. Yan. So tapos dito, meron tayong Pete Senior, Santo Niño, galing pa ng Cebu yan. Tapos ito, nabili lang namin to sa, I think sa Peterborough. Ito sa Edinburgh, sa Scotland namin nabili to. May St. Paul kasi doon at doon kami nakakita ng ganito, tsaka yung cross natin. Ito sa tingin ko sa Edinburgh din namin nabili tong goblet. Tapos yan, may rosaryo lang tayo. Pero itong rosaryo naman to, galing pang Pilipinas. Galing daw tong Israel. Regalo lang sa tatay ko. So binigay niya sa amin para dali namin dito. So ito yung fish namin ni Santi. Yan yung aquarium niya. So yun nga, nagsimula lang kami sa 3 fish. So medyo dumami na yung fish natin. Yan. Ayan yung aquarium namin. So nandiyan pa rin siya. Yan. Tapos bumili kami bulaklak last time, mga more than ilang weeks na to. Medyo nalanta na yung iba. So bili tayo ng bagong bulaklak maybe later. Yan. So mura lang naman yung bulaklak dito. Ang gaganda ng bulaklak dito. Parang 2 pounds 50 lang yung bili namin dito. Tapos tatagal din siya mga 2 weeks. Basta lagyan nyo lang yung meron silang solution na nilalagay para tumagal din yung buhay ng bulaklak. So, ang oras nga natin dito sa UK is 10:46 AM. So, maaga pa. Yan, tapos family picture namin. Tapos yung mga picture pa namin. Kasama yung mga family na rin namin dito. Mga kasama ni Sunshine. Yan. So, yan. Ito, itong cabinet naman ito. Binili namin to sa British Heart. Yan. So, yan. Mga ganyan lang yung mga nakalagay. Tapos yung mga ng aquarium. Tapos yung bag ko. Yan. Tapos dito, books. Yan. Ganyan lang yung mga nakalagay. Tapos yun yung mga sa Christmas tree natin, wala lang akong mapaglagyan kaya dyan ko lang siya lilagay. Tapos may malaki tayong heater dito para sa sala. Yung heater na to is electric. And then ito yung sofa natin. Pakita ko sa inyo, lalayo lang ako. Ito na bali yung part na living area. So, living area, malaki na siya, di ba? Kasi makita nyo na malaki yung sofa natin, kasya pa yung TV natin. And then, dining table. So, itong dining table natin, British Heartland din to. Nabili natin. Yan, bali na i-extend yan. Tapos, maganda siya. Talagang wood talaga siya. Solid din yung mga paa niya. Oh. Yan, mura lang din natin nabili yan. Doon. And then, yan na nga yung kitchen. Yan. At yan yung pinaka ating living and kitchen area. Yan. Tapos, dito yung TV natin. Yan, dyan nakalagay. And then, ito yung mga halaman din natin. Tapos, ang ganda nga ng window natin dito. Window door. Yun lang tawagin natin. Bali, may susi yan. So, yun lang yung susi para hindi rin maabot ni Santi. Nakasusi lang siya. Dati may tanim akong kamatis na matay nung nag-hailstorm. Nagkaputol-putol. So, damo na lang yung tumubo. Hindi ko siya inaalis kasi green pa rin maganda. Ito, bagong bili namin ng mami niya. Mga small roses. Yan. Tapos yung ating, ang tawag dito, snake plant. Yan.
or spider plant. Snake plant nga. Tapos yung snake plant natin pala, spider plant namatay. Yun na lang yung natira. Tsaka namatay din yung ating peace lily. Later on na lang siguro bibili ko. Medyo mainit kasi yung kamay ko sa halaman. Tinatry ko lang talaga yung best ko. Pero ito, medyo matagal-tagal na to. At dinidilag ko lang siya paminsan-minsan. Yan. Bali, tinatry ko lang talaga maghalaman. Yan. And then, meron din tayo ditong, bumili din kami nitong dehumidifier. So, ngayon, hindi namin siya ginagamit kasi hindi na nga winter. Pagka kasi winter season dito, kailangan nyo din ng dehumidifier. Kasi pagka wala kayo niyan dito, masyado kayong gagamit ng heater at tataas yung bill nyo ng kuryente. Ito, mahina lang naman sa kuryente. Para at least wala kayong, hindi masyadong humid yung inyong room. Kasi nagkakamolds yung bahay. So, iingatan nyo rin para di magkamolds yung bahay. Yan. So, ito yung TV rack na bigay nga din sa amin. Yan. Nung kaibigan ni Sunshine. Yan. So, yan. Ginagamit namin. Tapos yung internet. Tapos, ito yung sa kuryente. Bali na monitor namin yung kuryente namin. Yung gamit namin sa kuryente. Around 98 to 103, 113 lang yung kuryente namin kasi mostly nasa labas naman kami. Tapos yun nga, hindi naman kami masyadong nag-heater, TV, pagkaluto, ganun lang kami gumamit ng electricity dito. Kaya mababa lang yung electric consumption din namin dito. Yan. Tapos, mapapansin nyo nga pala, may mga box tayo dito. Bakit? Alam nyo kasi, medyo matagal ko bago nagawa tong video na to, napakita sa inyo yung bahay dito na nakaayos na dito na kami nakatira. Nung una, pinakita ko to nung unang-unang paglipat pa namin, nung bare na bare pa, yun, mag-aayos pa lang kami ng bahay. Kasi lilipat kami ng bahay, kasi may nangyari na itong bahay na inuupahan namin, nabili siya, mga 10 units yata yung binili na dito. Tapos may mga ititira sila dito, mga, basta hindi confidential na lang, basta aalis kami dito at meron kasi mga titira ng iba dito sa building na to. Yan. At lilipat kami ng bahay sa July 26. So papakita ko sa inyo yung magiging bahay din namin doon. At para at least ma-compare nyo ang bahay na to doon sa bahay natin na isa. Itong bahay na to, medyo modern siya, tsaka medyo brand new siya. 10 years pa lang itong bahay na to. Nililipatan natin kasi nga sa sobrang short notice, nangyayari talaga dito yon. Kasi dito ang mga lease, minsan 6 months, 1 year lang ang pinakamatagal. Tapos meron pang monthly. Tapos nung later on, ginawa lang kaming monthly lang yung bayad namin. Yun na pala kasi ibebenta na yung mga units. So ganon. So may 2 months notice kami bago umalis. Kaya yan, medyo nag-i-impake na kami ng aming mga gamit. At sinisimulan namin para hindi kami nagka-cramming bandang huli. So yan. So pagka later on, yun nga, maglilipat tayo ng bahay para at least ma-compare niyo yung bahay. Yan. So, yung bahay na to, magkano yung bahay na to? 850 pounds yung upa namin dito. So, pagka kinonvert natin sa peso, around siguro mga 60, 50, 40, mga ganun. Hindi ko lang agad na-convert bago kong gawin tong video. So, 850 pounds siya, tapos may council tax pa tayong binabayaran around 130 plus yata. Council tax B siya. So, tax yun dito. Parang municipality tax nila dito yon. So, may tax pang ganun tayo binabayaran. Ipapatong yun sa binabayaran nyo. Tapos yun nga, bills. Yung tubig namin dito is around 31 pounds in a month. So, medyo mahal ang tubig dito kung kumpara nyo sa Pilipinas. Pero yung kuryente naman mura. Depende lang din sa consumption nyo. So, 197 to 103 yung aming consumption monthly. So, ganun. Tapos yung pagkain din namin. So, pagkain naman din dito is mura lang din naman. Tapos, mga fresh nga yung mga gulay nila dito tsaka yung mga meat. Yan. So, pakita ko pa sa inyo yung isa pang banyo dito sa, kasi two baths to. Bali, may shower. Tapos yung bath talaga na may bathtub. Ngayon, diretso tayo dito sa isang banyo. At narinig ako ng mami niya, kinorek ako doon sa council tax tsaka sa upa namin. So, bali, kinumpute niya in peso para at least may idea din daw kayo. So, tama, 850 times 74, ang 1 pound kasi is 74 pesos. Around 63,000 yung upa ng bahay natin dito. And then, yung council tax, sabi ko kanina, 131, 157 pa yung council tax dito sa Huntingdon. That is around 11,700. So, ang total, sama na natin yun dito sa bahay. So, around 74,000 yung upa ng bahay natin in a month dito. Pero, syempre, kung i-convert nyo sa pesos, syempre, napakalaki, di ba?
Ang gagawin nyo lang is wag nyo lang kayo mag-convert. Tsaka yung ano nyo naman kasi compensated din naman dun sa sahod nyo dito. Kaya yung 74,000 parang hindi rin naman kayo masasaktan masyado. As long as tama lang naman yung sinasahod nyo. Siyempre yung uupahan nyo rin bahay, siyempre, ibabagay nyo din dapat doon sa sahod nyo. Kasi para hindi kayo mahihirapan magbayad din ng upa. Saka siyempre may bills pa, kuryente, tubig, then siyempre yung kakainin nyo pa. Saka yung iba pang miscellaneous expense yan. So ito yung banyo, so yan yung toilet, tapos may bathtub siya dito. Tapos may trash can tayo dito. And then meron lang tayong granny bag pang isa dito. So ito mas malaking granny bag. At nabili namin kasi sale lang siya. Magkano bili natin dito, Mami? Parang 10 pounds? 10 pounds dun sa Cambridge. So, kaya bumili na agad kami. So, may luma kaming grounded bag doon. Dun sa boiler room. Yung pinaglalagyan nga natin ng mga sapatos. Yan. Tapos, yan. Meron pa tayo dito ng trash can. Tapos, mga panlinis. Tapos, meron tayong washing machine dito. Yung katulad sa Pilipinas. Kasi one time, nasira yung washing machine. Kailangan nilang palitan. Ay, hindi ko pala napakita sa inyo yung washing machine doon. So, may washing machine tayo doon. Balikan na lang natin. Nasira yun at medyo natagal lang bago mapalitan eh. So, kaya bumili kami ng washing machine kasi mahirapan kami. Hindi kami makakapaglinis ng ating... hindi kami makakapaglaba. So, yan yung banyo. So, malaki-laki yung banyo. Layo lang tayo ulit. Yan. At dito lang siya sa hallway. Papunta doon sa ating kusina at sala. Tapos, ito nga yung main door din natin. Yan. It's a baby. Ito, pakita ko nga pala din sa inyo. Nakalimutan kong pakita yung mga drawers din dito sa kitchen eh. So, ayan yung washing machine na pinalitan nga nila. Kasi nasira yung washing machine. Alam niyo nangyari dito, habang naglalaba yung mami niya, biglang nag-flood dito. Naku, ang hirap. Naglinis talaga kami. Yung pinaka-loob niya hanggang dito talaga lumabas yung tubig. Kailangan kong tanggalin yan, yung pinaka-panel na ganyan, para lang i-dry yung pinaka-ilalim niya. So, yan. So, itong washing machine na to, brand new na siya. So, yan yung ginagamit tayong washing machine. So, yun nga, katabi lang siya ng oven. Nakalimutan ko pakita yung mga drawers din. Pakita ko na rin. Yan, bago tayo magpaalam. So, ito, mga ginagamit ko na sa pagluto. Nandito yung aking mga sandok. Yan, yung sandok kong pamprito. Tapos yung mga hiwaan ko, chopping board ko. Tapos dito, nandiyan yung ating vacuum na isa. Yung vacuum nating isa nandun, doon ko lang tinabi. Yan. And then, dito nakalagay yung mga ano namin. Uy, medyo may kalawang yung tongs natin. Nailagay ko agad siguro na hindi ko pa nadadry maigi. Tapos yung mga spoon and fork lang natin. Tapos ito, mga nakalagay dito. Yung mga Tupperware natin, yung mga plastic natin, ganyan. Tapos yan yung mga bags na pangara sa, ang tawag dito, sa trash can. So, marami tayong bag na ganyan. Tapos ito, mga wipes. So, gumagamit tayo dito mga disposable, mga wipes panlinis. Yan. Tapos mga pamunasan ng kamay. Yan. And then, ito nga ulit yung washing machine. And dito naman, mga nakalagay yung mga kalderong ginagamit ko. Yan, mga kaldero natin. Meron pa ako ditong kaldero. Yan. So, gagamitin ko ngayon yan. Magpiprito tayo. Tapos mga scented candle. Yan. And then dito, yung pinaka-ilalim ng lababo. Yan yung mga nilalagyan namin ng mga plastic. Yan, tsaka yung mga paper bags yan. So, minsan nakakalimot pa rin kami magdala ng paper bags. Kaya minsan bibili talaga kayo ng plastic dito. Hindi libre yung plastic dito So, dito ako bibili kayo ng mga plastic paglalagyan nyo pang grocery. So, yan. So, yan, yung house tour natin. So, ilang buwan na nga lang din tayo dito titira. So, less than a month na lang. At papakita naman namin sa inyo ni Sandy yung bago namin lilipat ang bahay. Yan. So ngayon magluluto si Daddy, then maglilinis si Daddy. Tapos mamaya punta kami B&M para bili pa kami mga ibang box pa dahil nag-i-impake na rin kami ni Mami. So hanggang dito na lang po yung aming house tour. At kung may mga tanong po kayo, mag-message lang po kayo. Ayan. At may FB page din kami ni Sandy. Yung FB page naman ni Sandy para ng pag nagtanong lang tungkol sa kanya. Tapos kung paano namin siya in-enroll dito. Tapos yung mga ginagawa namin lagi dito sa bahay. Tapos yung mga activity namin. Kung nanghingi din sila ng activity. So thank you nga po pala sa panonood sa channel ni Sandy. And what will you say? Thank you. Sige po. Hanggang sa next vlog na lang po namin ni Sandy.